na involved ka. Limit the things and limit the people that can affect you. Dapat konti lang. Pag may mga tao na laging magte-text sa inyo, yung tatawag, yung darating may dalang gulo, ilimit nyo ang pakikitungo sa kanila. Kasi gulo ang dadali nila sa buhay nyo. Do not get involved in many things and in many issues. Kung minsan may nagte-text, hindi ka nasasagot. Magte-text pa, hindi ka sumasagot. Text pa ng text, hindi ka sumasagot. Sabihin mo na, ang di ko pagsagot ay sagot. Ibig sabihin, ayoko makipag-text sa'yo. Gets mo? Hindi ka na nga sumasagot, hindi ka patitigilan, ano? So, diretsuhin nyo na yung mga ganon. Kasi may mga tao talaga na nakakapagsisit na kilala mo. Meron. Yung mas tahimik sana ang buhay mo kundi sa pumasok sa iyong buhay. So, nung na-realize mo yun, dapat unti-unti mo na siyang i-face out, ipuwera. Kasi may mga tao, there are vexations to the spirit. Mag-isip kayo, sino mga vexations sa spirit nyo? Nananahimik kayo, may biglang darating. Siguro kapatid nyo yon, kung minsan nanay nyo yon. No, yung ang saya-saya ng buhay, enjoy na enjoy ka magkape. Tuwing darating siya, problema ang dala. Tuwing darating siya, reklamo ang dala. Tuwing darating siya, meron siyang mga sumbong, nagugulo lagi. Limit your engagement. Patirahin nyo siya sa Spratly Islands. Ipagpagawa nyo doon ng bahay. Para tahimik kayo. Alam nyo yung mga magkakamag-anak na sobrang magkakalapit ang mga bahay? Nako, impyerno yan. Kung emergency, nagkakatulungan. Pero hindi naman laging emergency. Kadalasan, nag-away yung mag-asawa, nakalipat na sa'yo. Mamaya, yung isa ang lilipat sa'yo, pinipilit ikaw ang kumampi sa kanya. Ang gulo-gulo. Alam niyo, mga kamag-anak should be near enough but far enough. No? At kung mga magkakapatid, halimbawa, naisipin niyo magtumira kayo together in one compound, dapat may kanya-kanya kayong gate. Kung ayaw mo kausapin yung isa, dito sa kabila dumaan, di ka na oobliga. Kasi ang hirap-hirap na ayaw mo makita yung mukha niya, pero dada ka sa harap ng bahay niya. No? Naninigas ang leeg mo sa pagtingin sa halaman para hindi mo siya mapansin. Kung ganito ang kalagayan nyo at kakayanin nyo rin lang, set yourselves free. Why? Kahit may eternal life, in this world, you have only one life to live. Sayang ang buhay mo kung naubos sa konsumisyon. Kung naubos sa inis. Kung naubos sa pagtitimpi. Hindi ganon ang disenyo ng Diyos para sa ating buhay. So, do not indulge in gossip. Kung merong pinakamabilis na daan para malagay sa gulo, sumali ka sa mga chismisan. Pag nagbarilan, isang bala para sa'yo. Pagka nagkademandahan, nakasangkot ka. Pag nagsitahan, ikaw ang pinupuntahan din. Kaya yung mga mahilig sa chismis, ang totoo nun, naguhukay sila ng kakahulugan din nila later. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. You want peace? Fly high. Ano yung ginagawa ng mga eroplano pag may bagyo? I-announce ng captain, we are experiencing turbulence. We're going to fly, let's say, 5,000 feet higher. We will fly above the storm. Yung storm kasi dito lang malapit sa earth magulo. Pagkalampas nun, tahimik ka na sa ibabaw nun eh. Kaya kung kayo ay sanay na maglakbay, nakikita nyo, tahimik na tahimik ang eroplano. Pero pag maglalanding na, nakakahilo, natatagtag ang eroplano. Kasi bumababa na eh, mababa na kasi. So, dapat mataas. Alam niyo naman siguro ang kahulugan ng talinghaga na yon. Tulad ng Panginoong Jesus, Mark 14:60-61. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent and gave no answer. Useless na makipagtalo siya sa mga ito, hindi rin maiintindihan, walang nararating, so he did a class act. Hindi siya sumagot. Hindi lahat ng tanong sinasagot. Hindi lahat ng mga hinihingan ng reaksyon ay binibigyan ng reaksyon. You choose your battles. Napaka-practical po ng Biblia at napakaganda ng mga katuruan kung didibdibin at uunawain. So you want a peaceful life? Do not fight the powerful. Do not be number one. Do not be the last. Set your personal standards. Know and move according to time. Be debt-free. Do not be quarrelsome. And be free from needless attachment. Obey that and you will be happy. And your people around you who love you, who you love, will also be happier. God bless everyone.